Nasa dead end situation ka na ba? O masasabi mo na wala ka ng makapitan o wala ka ng mga takbuhan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Na binabati ko po muna si Greg Magbanwa, John Gayatina, and Ireneo Malyari. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating mga daily devotions. Now, yung topic po natin ay dead-end situation, no? Mga sitwasyon na masasabi mong dead-end na, wala ka nang matakbuhan, wala ka nang malapitan. Now, yung istorya po natin ay patungkol po sa paglaya ng bayan ng Israel mula sa Ehipto. Ito po yung mga panahon na pinalaya na sila ng Diyos at itong si Pharaoh na pumayag na sanang lumaya sila, napag-isip niya pa na, teka, huntingin ko nga itong mga Hudyo na to. Total, namatay na rin yung anak ko eh. Total, naperwisyo na rin kami eh. Ibuhos ko na yung buong lakas ko, lahat ng kasundaluhan ko, hahabulin natin itong mga to. So, imagine yung mga Israelita during this time, nasa likod nila, napakadaming mga sundalong Egyptians. Yung lumaya ng mga panahon na ito, sabi ng mga Bible scholars, naglalaro sa mga 2 million people. So, 2 million people, you're unarmed. You're not able to fight. Hindi naman sila mga mandirigma eh. Tapos, nandun kayo sa isang sitwasyon na ang nasa harap nyo, dagat. Nasa harap nyo, dagat, wala na kayong lulusutan, wala na kayong tatakbuhan, trap. Tapos yung nasa likuran nyo, mga kasundaluhan na mga hinahunting kayo. So, ang tawag natin dyan ay dead-end situation. Etong sitwasyon na to, yung wala ka nang makapitan, desperado ka na, wala ka nang matakbuhan, hopeless, helpless. Wala nang pag-asa. Now, sabi po rito sa Exodus chapter 14. Basahin po natin sa verse 10 hanggang 14. Sabi po rito, as Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, was it not because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. So isipin niyo po yung mga Hudyo during this time, nagrereklamo sila. Wala na bang libingan sa Ehipto? Kaya kailangan nyo kaming dalhin dito sa disyerto para dito na lang kami mamatay. Mas mabuti pa nandun na lang kami sa Egypt na alipin ng mga Egyptians kesa naman sa mamatay kami dito lahat. So they started to complain. Nagrereklamo sila, they're grumbling against the Lord. Sabi po rito, Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Kailangan mo lang talagang pumayapa. Kailangan mo lang talagang manahimik. Kailangan mo lang talagang tingnan paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay. You just have to put your trust in Him. So ito po yung sitwasyon dito. Now, ilan po mga katuroan na gusto ko pong i-emphasize sa devotion po natin na ito. Unang-una po, doubt. Yung pagdududa. Doubt increases during dead-end situations. Sa sitwasyon na dead-end, no? Wala nang doktor na makatulong sa iyo. Wala nang mga albularyo, hindi naman sana, no? Wala nang mga manggagamot na makatulong sa iyo. Wala nang bisa yung mga gamot. Wala nang finances sa iyong bulsa makasuporta sa mga pangailangan mo. Wala na yung mga nagtatrabaho sa pamilya. Baon ka na sa utang. Tapos hinahunting ka pa ng mga taong may pagkukulang ka sa kanila. Pwedeng utang, no? Pwedeng kung ano mang bagay, no? Lubog na lubog ka. Pwede mo sabihin dead-end situation yan eh. Wala ka na makapitan eh. Sa mga ganung pagkakataon mga kapatid, doon po lalong lumalala, nag-i-increase yung doubt. Normal po yun sa mga tao, kahit dito po sa mga Israelita,
Dito talaga tumindi. After all na makita nila yung mga ginawa na miracle ng Diyos sa harapan nila. After all, makita nila yung ginawa ng Lord sa pamamagitan ng Passover, sa pamamagitan ng death of the firstborn sons. After nila makita yung 10 plagues in Egypt, dito, sa dead end situation, pumasok sa kanilang puso't isipan yung pagdududa kay Yahweh. Kulang na ba ang libingan sa Ehipto at kailangan pa kami ditong ibaon sa lugar na ito? Dito na lang kami mamatay? Doubt increases during dead end situation. Pero alam niyo po ba mga kapatid, sa mga dead end situation, dun lalong kumikinang ang pagkilos ng Diyos sa ating buong buhay. Dun lalong tumitingkad ang pangalan ng Diyos. Dun lalong nakahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa mga dead end situations. Kaya point number 2 natin, pakinggan natin mga mabuti mga kapatid, God makes a way, we only need to be still. Ang Diyos ang gagawa ng paraan, ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang tutulong sa atin, kailangan lang nating magtiwala sa Kanya. Kaya po sabi ng verse, ang sagot ni Moses, Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Stand firm. Maging matatag kayo. Tumindig kayo. And you will see the deliverance the Lord will bring you today. You will see God's salvation. You will see that the Lord will rescue you in your desperate situation. The Egyptians you see today, yung mga challenges, matinding pagsubok, matinding problema, matinding panganib na nandoon sa likuran nila. Sabi rito, the Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. So kahit kayong mga defenseless, wala kayong kakayahan, wala kayong kapangyarihan, wala kayong kahit mga sibat o espada para depensahan nyo yung sarili ninyo. You don't have all these things. Pero sabi dito, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ang kinakailangan mo lang ay manampalataya sa ating Diyos. Pangatlo po, God transforms our minds to fit our new environment. Yung Diyos po, binabago yung ating isipan, yung ating mentality. Alam niyo po, napakaganda ng plano ng Diyos para sa kanyang bayan eh. Dadalhin ng Diyos yung kanyang bayan sa lupang pangako. It's a place where, there's abundance everywhere. A land flowing with milk and honey. Ang ganda ng plano ng Diyos eh. Pero sa isip ng Diyos, hindi nararapat sa mga Israelita na may utak alipin, tapos papasok sa ganong lupang pangako. Kailangan muna magkaroon ng transformation of the mind in order to fit their new environment. Pansinin niyo po, maraming mga tao na biglang nagiging successful, yung one-time, big-time success. Pero yung mentality nila, hindi prepared for that success, kaya later on, nawawala yung success nila. Maraming tao yung biglang kumita ng malaking salapi, nag-abroad o naka-jackpot sa loto or sa sabong, na naging one-time, nagkaroon silang one-time, big-time wealth, hindi prepare yung mentality, yung kakayanan para i-handle yung ganong kaunlaran, biglang nasisira yung buhay nila. Mas lalo silang napapariwara. Alam ng Diyos yun, kaya bago pa sila dalhin dun sa lupang pangako, binabago na ang kanilang mga isipan. Hindi pwedeng meron kang slave mentality, tapos pupunta ka sa isang matatag nating land of the free. So, kailangan may transformation of the mind. At makikita niyo po ito sa mga susunod na storya natin, paano sila binabago ng Diyos doon sa disyerto bago sila pumasok ng promised land. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, renew your mind for new opportunities. Marami pong oportunidad na binibigay sa atin ng Diyos. Kailangan nating, isangguni ang ating isipan, ang ating mentality para sa mga bagong oportunidad na ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos ng mga malalaking bagay kung sa maliit na bagay ay hindi ka mapagkatiwalaan. So, kailangan maayos muna yung ating isipan. Kaya nga po sinasabi sa Romans chapter 12, sabi ni Apostol Pablo, be transformed. Be transformed. Anong klaseng transformation? By the renewing of your mind.
Kailangan natin mga kapatid magkaroon ng transformation, renewal of mind, bagong mentality, bagong pag-iisip, Kristiyano, biblical na pananaw, biblical na pagtingin sa mga bagay-bagay. Kailangan natin magkaroon ng mga biblical principles para tayo pagkatiwalaan ng Diyos ng higit na misyon, higit na oportunidad na pwedeng mas lalong maitanyag ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Renew your mind for new opportunities. Opportunities, darating yan. Maraming oportunidad na darating sa atin. Ang tanong, handa ka ba? Do you have that capacity? Do you have that renewed mind? Yung isipan ba natin ay finorm na ba ng salita ng Diyos? Are we ready for God's blessings? Are we ready for God's opportunities? Mga kapatid, let's have a renewal of mind. Magpabago tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa po, leave behind your old self and old habits. Yung bagong lugar, bagong environment, bagay yan sa mga bagong nilalang. Kaya nga po tayo binigyan ng buhay na walang hanggan ng Diyos eh. Pero yung buhay na walang hanggan na yon, kailangan munang gawin ka ng Diyos na bagong nilalang. And if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Hindi tayo fit for the new environment if pag wala tayong transformation. Hindi tayo naging new creation. Now, sa puntos po natin ito, leave behind your old self and old habits. Ano po ba yung problema ng mga Hudyo during this time? Sana nasa Egypt na lang tayo. Sana alipin na lang tayo sa Ehipto. Sana laging nakatingin sa nakalipas, laging nakatingin sa Ehipto, laging nakatingin sa mga nangyayari sa kanila in the past. Hindi na sila naka-move on. Ayan na yung opportunity ng Diyos sa harapan nila. They just have to put their trust in God. Yung Diyos na kayang humati ng dagat. They just have to put their trust in God. Pero yung habit nila, for hundreds of years sila alipin, hindi nila mapakawalan yung slave mentality. Kaya mga kapatid sa atin po, let's leave behind your old self and old habits. Yung mga luma nating pagkatao, mga mali nating mga gawain, mga nakasanayan natin, mga old traditions na hindi bagay hindi naayon sa salita ng Diyos, iniiwanan na po natin yon. At tayo ay sumusunod na sa kalooban ng Panginoon ayon sa hinaharap na inihanda ng Diyos para sa atin. Pangatlo po, be brave enough to be still and walk by faith. Kailangan natin maging matapang. Mga kapatid, dito po sa mundong ito, tayo mga Kristiyano, tayo na may pinakakarapatan na maging matapang. Yung walang iniinda, walang sinasanto, so to speak, no? Walang kinakatakutan. Tayo na yung may karapatan na siyang pinakamaging matatapang ng mga tao because we believe in God and we believe that God is on our side. So you need to be brave. Be brave enough to be still and walk by faith. Maraming oportunidad ang Diyos na ilalaan para sa atin, na ibibigay para sa atin. Pero kalakip ng mga oportunidad na yon ay kailangan nating iwanan kung anong meron tayo sa kasalukuyan. Yung mga Israelites po, they were slaves in Egypt. Hirap na hirap sila. Sabi nila, yes, totoo, mahirap maging alipin, pero mas pipili namin maging alipin kesa, sumunod sa Diyos, tapos mamamatay lang naman kami dito malapit dito sa dagat. That's their mentality. So we need to be brave enough. Maging matapang tayo na iwanan ang pinapaiwanan sa atin ng Diyos. Kung nasan tayong sitwasyon right now, kapag sinabi ng Diyos sa'yo, iwanan mo yan, lugar mo na yan. Yung sitwasyon mo, kahit career pa yan, kahit negosyo pa yan, iwanan mo kung pinapaiwanan sa'yo ng Diyos because God has a better plan. God has a better future. God has a better things in mind He has prepared for you. So be brave enough to be still and walk by faith. Now, para naman po sa ating discussion, why do we need to be still and trust that God will make a way? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper video, what is the connection of crossing the Red Sea and our baptism? Anong koneksyon ng pagtawid nila sa dagat sa baptism natin ngayon, no? Alam niyo po ba na merong connection yon? Yung crossing of the Red Sea and baptism? Pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper video right after this devotion. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father God, when I feel scared and trapped, I forgot how strong you are. I try to solve everything on my own.
and I grow tired and worried. Please teach me to trust you more. Help me to stand still when you tell me to wait, and to believe that you are working even when I cannot see it. Thank you for fighting for me and saving by your power, not mine. I want to rest in your promises and follow you with faith. In Jesus' name, amen.